Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang janitor na tila basahan kung ituring, hinahamak at pilit na ibinabaon sa kahiyan. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng mga kulubot na balat at mantsadong uniforme ay nagtatago ang tunay na kapangyarihan na kayang magpabagsak sa buong kumpanya sa isang iglap lang. Ano nga ba ang gagawin mo kung ang taong inaapi mo ay siya palang may hawak ng iyong kinabukasan? Mananatili ka bang matapang o lulud ka sa pagsisisi? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Alas 5 pa lang ng umaga sa tapat ng naglalakihang salamin ng Prime Chris Holdings, isa sa pinakamayamang kumpanya sa bansa, ay naroon na si Mang Oman. Hawak ang kanyang lumang map at isang timba ng tubig na may halong kemikal. Sa edad na 65, ang kanyang mga galaw ay mabagal ngunit sigurado. Ang kanyang balat ay tila mapa ng kahirapan, sunog sa araw at puno ng marka ng pagod. Ngunit kung titingnan mong maigi ang kanyang mga mata, may kakaiba itong kislap. Hindi ito mata ng isang taong sumuko na sa buhay, kundi mata ng isang taong naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang maingat na pinupunasan ni Mang Oman ang sahig sa tapat ng elevator, bumukas ang grand entrance ng lobby. Pumasok si Gerald, suot ang kanyang mamahaling suit na kulay navy blue. Ang bawat takbang ng kanyang sapatos ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. Oman, ilang beses ka bang sasabihin sa'yo na ayaw kong nakikita mukha mo sa labi pagdating ko? Nakakadumi ng paningin ang itsura mo, lalo na't may mga foreign investor na darating mamaya. Tumigil si Mang Oman sa kanyang ginagawa. Hindi siya tumingin ng diretso kay Gerald. Sa halip ay nanatili siyang nakayuko bilang tanda ng kunwaring paggalang. Pasensya na po, Sir Gerald. Tinatapos ko lang po itong mantsa ng kape rito sa tapat ng elevator para hindi madulas sa mga bisita ninyo. Huwag mong idaylan ang mantsa. Ang dumi mo sa paningin. Yun ang problema. At isa pa, siguraduhin mong malinis ang boardroom. May nawawalang mamahaling fountain pen sa table ko kagabi. Kung malaman kong may kinalaman ka roon, hindi lang sipa ang aabutin mo. Kalabos ang bagsak mo sa akin. Hindi sumagot si Mang Oman. Pinanood niya lang ang paglakad palayo ni Gerald. Sa isip ni Mang Oman, alam niyang hindi pen ang nawawala, kundi ang integridad ng kumpanyang itinayo niya 30 taon na ang nakalilipas. Ang Prime Chris Holdings ay bunga ng kanyang dugo at pawis. Ngunit nang magkasakit siya at pansamantalang nawala sa sirkulasyon, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay unti-unting naging mga buhaya. Nagpasya si Mang Oman na bumalik sa kumpanya ng incognito bilang isang janitor. Gusto niyang makita kung sino ang tapat at sino ang dapat nang walisin palabas. Bandang alas 10 ng umaga, habang naglilinis si Mang Oman sa gilid ng pantry, narinig niya ang malakas na yabag ni Nano, ang head of security. Si Nano ay kilala sa pagiging bully. Malaki ang katawan nito at boses na tila kulog. Hoy matanda! Halika rito! Napilitang lumapit si Mang Oman. Hawak ni Nano ang isang brown envelope na tila may laman na makapal na papel. May nakakita ro sa'yo na pumasok sa office ni Sir Gerald kagabi pagkatapos ng shift. Anong ginawa mo roon? Huwag kang magsisinungaling sa akin, Oman. Kita mo tong mga CCTV. Hawak ko mga yon. Sir Nano, nag-empty lang po ako ng trash bin. Yun lang po ang utos sa akin ng supervisor. Sinungaling. May nawawalang petty cash sa drawer ng Sir Gerald. 10,000 piso. At ikaw lang pumasok doon sa oras na yun, di ba? Biglang hinablot ni Nano ang suot na apron ni Mang Oman. Nagkalat ang mga gamit na panlinis sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan,
isang maliit na bandel ng pera ang aksidenteng nahulog mula sa bulsa ng basahan ni Mang Oman. Ano to? Akala ko ba basura lang ang kinukuha mo? Magnanakaw ka talaga! Nanlaki ang mga mata ni Mang Oman. Alam niyang itinanim ang perang iyon. Nakita niya ang mabilis na pagkindat ni Nano sa isang security guard na nasa malayo. Ito ay isang setup. Hindi sa akin ang perang yan, Sir Nano. Alam niyo yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa bulsa ko. Sa presinto ka na magpaliwanag. Jerod, Sir, huli ang dugo! Lumabas si Jerod mula sa kanyang opisina. May ngisi sa kanyang mga labi na tila nagtagumpay sa isang malaking laro. Sabi ko na nga ba, ang mga taong galing sa kanal, laging babalik sa dumi. Oman, hindi lang kita tatanggalin sa trabaho. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan para magsilbing halimbawa sa lahat ng empleyadong may balak gumawa nito. Nagtipon-tipon ang ibang mga empleyado. Ang ilan ay naawa kay Mang Oman. Ngunit dahil sa takot kay Jerod at Nano, nanatili silang tahimik. Si Mang Oman ay nakatayo lang sa gitna. Pinaliligiran ng mga taong hinuhusgan siya. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, dahan-dahang tumayo ng tuwid ang matanda. Ang kanyang baluktot na likod ay tila naging matatag na poste. Sigurado ba kayo na gusto niyong ituloy ito? May pagkakataon pa kayong bawiin ang mga bintang na yan bago lumabas ang katotohanan. Katotohanan? Ang katotohanan ay magnanakaw ka. Nano, tawagan ng pulis. Ngayon din. Hindi alam ni Jerod na sa loob ng suot na lumang digital watch ni Mang Oman may nakatagong maliit na high definition camera at voice recorder na konektado ng direkta sa isang private server sa labas ng kumpanya. Bawat salita, bawat galaw, at bawat pagtatanim ng ebidensya ay nakarecord. Habang hinihintay ang pulis, may isang itim na luxury car ang huminto sa tapat ng gusali. Isang lalaking nakabarong ang bumaba, ang Chief Legal Counsel ng buong korporasyon. Ang lahat ay nagulat dahil bihirang pumunta rito ang abogado maliban kung may napakalaking krisis. Attorney Valdez, anong ginagawa niyo rito? Tamang-tama, may nahuli kami magnanakaw na janitor. Pinoproseso na namin ang turnover sa pulis. Hindi pinansin ni Attorney Valdez si Jerod. Dumiretso siya kay Mang Oman na nakaposas na ang isang kamay dahil kay Nano. Nanlaki ang mga mata ng lahat nang yumukod si Attorney Valdez sa harap ng janitor. Sir, handa na po ang board meeting sa taas. Sila na lang po ang hinihintay. Nabingi ang buong lobby sa katahimikan. Ang tibok ng puso ni Jerod ay tila huminto. Tumingin si Mang Oman kay Jerod, isang tingin na puno ng awtoridad at bagsik na hindi mo aakalaing manggagaling sa isang hamak na janitor. Nano, pakitanggal ang poses na ito. At Jerod, ihanda mo ang iyong gamit dahil sa loob ng 10 minuto, hindi lang trabaho mo ang mawawala sa iyo, kundi ang lahat ng pinaghirapan mong itago. Ano ang gagawin ni Jerod ngayong nalaman na niya ang tunay na pagkakakilanlan ng taong binalak niyang ipahiya? At ano ang mga pasabog na ibubunyag ni Mang Oman sa harap ng Board of Directors? Ang katahimikan sa labi ng Prime Chris Holdings ay tila mabigat na kumot na bumalot sa lahat ng naroon. Ang mga empleyadong kanina ay bumubulong ng pangungutya ay tila naging mga estatwa. Si Nano na kanina ay ubod ng tapang ay nanginginig ang mga kamay habang dahan-dahang kinakalas ang posas sa kaliwang kamay ni Mang Oman. Si Jerod naman ay putlang-putla. Ang kanyang maputing polo ay basa na ng malamig na pawis. Hindi siya makapaniwala. Ang matandang laging amoy sunrocks at pawis, ang matandang tinatawag niyang basura, ay ang bilyonaryong si Don Ramon Chris, ang nag-iisang founder ng kumpanya. Attorney Valdez, sigurado ba kayo? Baka nagkakamali kayo ng kinikilala. Janitor lang siya rito. Mahigit 1 taon na siyang naglilinis ng CR. Mr. Jerod, hindi ako nagkakamali. Siya si Don Ramon Chris.
Siyang nagbigay sa'yo ng trabaho at mukhang siya rin ang tatapos nito. Dahan-dahang hinubad ni Mang Oman ang kanyang maduming apron. Inabot niya ito kay Nano na hindi magawang tumingin sa kanya ng diretsyo. Nano, hawakan mo muna ito. Marami pa itong alikabok na kailangang linisin, pero hindi sa sahig, kundi sa mismong sistema ng kumpanyang ito. Naglakad si Mang Oman patungo sa elevator. Hindi na siya nakayuko. Ang bawat takbang niya ay may bigat at dignidad. Sumunod si Atty. Valdez habang sina J-Rod at Nano ay pilit na sumasabay. Hindi alam kung tatakbo ba o hihingi ng tawad. Nang bumukas ang pinto ng boardroom sa 40th floor, naroon ang 10 miyembro ng Board of Directors. Lahat sila ay nakasuot ng mamahaling barong at suit. Nang makita nila ang isang lalaking naka-uniforme ng janitor na pumasok, ang ilan ay kumunot ang noo. Ngunit nang makita nila ang mukha ni Mang Oman, sabay-sabay silang tumayo. Don Ramon? Buhay kayo? Ang balita namin ay nasa ibang bansa kayo para sa inyong pagpapagaling. Gusto ko lang makita kung paano nyo pinapatakbo ang Prime Chris habang wala ako. At sa nakikita ko, tila mas marami pang dumi rito sa taas kaysa sa basement na nililinis ko araw-araw. Lumingon si Mang Oman kay J-Rod na nakatayo lang sa may pintuan. Hindi makapasok sa loob ng silid. Halika rito, J-Rod. At ikaw din, Nano. Pumasok kayo. Huwag kayong mahiya. Di ba kanina lang ay parang kayo ang may-ari ng labi? Napilitang pumasok ang dalawa. Ang malaking boses ni Nano ay naging parang maliit na bulong na lang. Sir Don Ramon, pasensya na po. Sumusunod lang po ako sa utos ni Sir J-Rod. Sabi niya po, gipitin ko kayo para kusang umalis. Anong utos? Wala akong inuutos na ganyan. Don Ramon, itong sinanong may pakana ng lahat. Siyang naglagay ng pera sa bulsa niyo. Nagkatinginan ang dalawa. Nagsisihan at naglaglagan sa harap ng board. Isang mapait na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Mang Oman. Inilapag niya ang kanyang digital watch sa gitna ng mesa at pinindot ang isang button. Isang hologram ang lumabas sa gitna ng silid. Doon ay malinaw na napanood ng lahat ang video. Kagabi, alas 12 ng gabi, nakita si J-Rod at Nano sa loob ng opisina. Kitang-kita sa video na binubuksan ni J-Rod ang vault at kumukuha ng malaking halaga ng cash. Pagkatapos, iniabot niya ang isang bandel kay Nano at sinabing, itanim mo to sa gamit ng matandang janitor bukas. Kailangan natin siyang maalis dahil masyado siyang mapagmasid. Baka mahalata niyang nawawalang pondo sa construction project. Napasinghap ang mga board of directors. Hindi lang pala pambubuli ang ginagawa ng dalawa, kundi malaki ang pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. J-Rod, ninanakawan mo ang kumpanya. Halos 5 milyong pisong nawawala sa huling audit. Ikaw palang dahilan. Sir, Don Ramon, maawa po kayo. Kailangan ko lang po ang pera para sa sugal. Babayaran ko po. Huwag niyo lang po akong ipakulong. Noong janitor ako, J-Rod, tinawag mo akong basura. Sabi mo, ang mga taong galing sa kanal ay laging babalik sa dumi. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Sino sa atin ang tunay na dumi? Sino sa atin ang tunay na magnanakaw? Lumingon si Mang Oman kay Atty. Valdez. Atty. Valdez, ilabas sa mga dokumento. Hindi lang pagnanakaw ang kaso nila. Mayroon din silang kasong falsification of documents at harassment. Siguraduhin mong hindi sila makakalabas ng kulungan sa loob na mahabang panahon. Sir, parang awa niyo na. May pamilya po ako. Sana naisip mo yan bago mo tinangkang sirain ang dangal ng isang matanda para lang sa pera. Nano, ang kapangyarihan ay hindi ginagamit para mangapi, kundi para magsilbi. Pumasok ang mga tunay na pulis. Hindi ang mga pulis na tinawagan ni Nano kanina, kundi ang mga tauhan ng NBI na kanina pa pala naka-standby sa labas sa utos ni Mang Oman. Pinusasa ng dalawa sa harap ng lahat. Ang kayabangan ni J-Rod ay nauwi sa gulgul ng pagsisisi.
Nang mailabas na ang dalawa, humarap si Mang Oman sa board of directors. Lahat sila ay kabado. Alam nilang marami ring silang kapabayaan. Sa inyong lahat, akala nyo ba ay hindi ko alam ang mga under the table deals nyo habang wala ako? Akala nyo ba sapat na ang magsuot ng magarang suit para matawag na kagalang-galang? Naghari ang katahimikan. Ngunit bago pa makapagsalita ang mga director, isang twist ang hindi nila inaasahan. Mula sa araw na ito, ang Prime Crisp Holding ay isa sa ilalim sa kabuoang restructuring. At ang papalit sa pwesto ni J-Rod bilang operation manager ay hindi manggagaling sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang babae. Suot ang uniforme ng isang hamak na kahera mula sa kantin ng kumpanya. Siya si Elena, ang tanging empleyado na nagbibigay ng tirang pagkain at tubig kay Mang Oman nung inaapi siya ni na J-Rod. Elena, maupo ka. Ipakita mo sa kanila kung paano magpatakbo ng kumpanya na may puso at katapatan. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang plano ni Mang Oman. May mas malalim pa siyang dahilan kung bakit siya nagpapanggap na janitor. Isang lihim na maging si Atty. Valdez ay hindi alam. Isang lihim na magpapayanig hindi lang sa kumpanya, kundi sa buong pamilya ni Mang Oman. Ano kaya ang lihim na ito? At bakit biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mang Oman nang makatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero? Sa loob ng tahimik at marangyang boardroom, habang ang lahat ay nakatingin kay Elena, ang kaherang biglang itinalaga bilang bagong manager. Si Mang Oman ay nakatitig lang sa kanyang cellphone. Ang mensahe ay nagmula sa isang unregistered number. Akala mo ba tapos na ang laro? Papa, ang paglilinis ng kumpanya ay madali. Pero ang paglilinis ng sarili mong bakuran ang hindi mo magagawa. Nasaan ang tunay na tagapagmana? Sabi sa isang text message. Ramdam ni Mang Oman ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Atty. Valdez at suminyas na ituloy ang meeting. Lumabas si Mang Oman sa silid at tinungo ang fire exit, ang tanging lugar kung saan walang nakakakita sa kanya. At doon, muli siyang naging si Don Ramon, ang lalaking may mabigat na pasanin. Ang tunay na tagapagmana na tinutukoy sa text ay ang kanyang nawawalang anak na si Marcos. 10 taon na ang nakalilipas na maglaya si Marcos dahil sa isang matinding away tungkol sa negosyo. Akala ng lahat ay pumanaw na ito sa isang aksidente sa ibang bansa. Ngunit ang text na ito ay nagpapatunay na buhay siya o may nakakaalam kung nasaan siya. Hindi maaari. Sino nagpadala nito? Bulong ni Mang Oman sa kanyang sarili. Maya-maya, narinig niya ang yabag ng sapatos. Mabilis na itinago ni Mang Oman ang kanyang cellphone. Inakala niyang isa ito sa mga tauhan niya. Ngunit laking gulat niya nang makita ang isa pang janitor, si Mang Berto, ang tanging naging kaibigan niya sa loob ng 1 taon niyang pagpapanggap. Dan. Mang Oman. O kung ano man ang dapat kong itawag sa iya. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo. Berto, Oman pa rin ako para sa iyo. Huwag ka mailang. Ano ang kailangan mo? May nagpapabigay po nito sa inyo. Kanina pa po may nag-iwan niyan sa locker niyo sa basement. Akala ko po ay mahalaga kaya dinala ko rito. Inabot ni Mang Berto ang isang lumang susi na may kalawid na keychain. Isang maliit na kahoy na ukit ng isang agila. Nanlaki ang mga mata ni Mang Oman. Ang agila ay ang simbolo ng lihim na safe house na sila lang ng anak niyang si Marcos ang nakakaalam. Sino ang nag-iwan nito, Berto? Nakita mo ba mukha? Naka-hoodie po siya, Mang Oman. Malaki ang katawan, pero medyo pilay kong lumakad. Hindi ko namukaan dahil madilim sa locker room. Pilay. Ang anak ni Mang Oman na si Marcos ay nagkaroon ng pinsala sa paa bago ito lumayas. Kumabog ang dibdib ng matanda. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tinawagan niya ang kanyang personal security team na hindi alam ng board of directors.
Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa lumang bodega sa labas ng lungsod. Ngayon din. Habang pababa ng elevator, nasa lubong niya si J-Rod na binabantayan ng mga pulis. Ang dating mayabang na manager ay mugto ang mga mata. Don Ramon, patawarin niyo po ako. Nagawa ko lang yun dahil may nagbabanta sa buhay ko. May nag-utos sa akin na abusin ang pondo ng kumpanya para mapilitan kayong ibenta ito. Napatigil si Mang Oman. Hinawakan niya sa balikat si J-Rod. Dahilan upang manginig ito. Sino ang nag-utos sa'yo, J-Rod? Magsalita ka habang may pagkakataon ka pang bawasan ang sentensya mo. Hindi ko alam ang pangalan niya. Pero lagi siyang tumatawag gamit ang voice changer. Ang tanging alam ko lang, ang tawag niya sa sarili niya ay ang anino ng nakaraan. Iniwan ni Mang Oman si J-Rod na tuliro. Ang anino ng nakaraan. Ito ang palayaw na ibinigay ng media sa isang sindikato na dati nang nakabangga ni Mang Oman noong itinatayo pa lang niya ang kumpanya. Ngunit ang muling paglitaw nito kasabay ng pagpaparamdam ng kanyang anak ay hindi nagkataon lang. Sumakay si Mang Oman sa isang simpleng SUV para hindi makatawag ng pansin. Pagdating sa lumang bodega, sinalubong siya ng katahimikan at amoy ng kalawang. Bitbit ang baril na nakatago sa kanyang bewang, dahan-dahan siyang pumasok doon. Marcos! Anak! Ikaw ba yan? Magpakita ka! Isang ilaw ang biglang bumukas sa gitna ng bodega. Doon, nakatali sa isang upuan ang isang lalaking duguan at puno ng pasa. Nang aninagi ni Mang Oman, hindi ito si Marcos. Ito ay si Nano, ang security guard na akala ng lahat ay nasa presinto na. Paano nakatakas si Nano? At bakit siya naroon? Don Ramon! Bitag ito! Tumakbo na kayo! Bago pa makakilos si Mang Oman, narinig niya ang pagkasa ng baril mula sa kanyang likuran. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Isang boses na hindi niya inasahang maririnig mula sa ganitong sitwasyon. Masyado ka talaga mapagmahal sa mga tauhan mo, Papa. Kaya madali kang mabitag. Dahan-dahang lumingon si Mang Oman. Doon, sa anino ng mga naglalaki ang crate, nakatayo ang isang lalaking may takip ang kalahati na muka. Ngunit ang mga mata nito, ang mga matang iyon ay hindi nagbabago. Marcos! Bakit? Bakit mo ginagawa ito? Ako ang ama mo! Ama? Ang amang mas pinili ang kumpanya kaysa sa sarili niyang pamilya. Ang amang hinayaan ng kanyang anak na mabulok sa hirap habang siya'y nagpapakasasa sa yaman. Hindi, Papa. Hindi ako narito para sa reunion. Narito ako para kunin ang sa akin. Ngunit may napansin si Mang Oman. Ang hawak na baril ni Marcos ay nanginginig. Sa kabila ng galit, may takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, may isa pang figura ang lumabas mula sa dilim. Isang lalaking nakasuot. May hawak din baril at nakatutok naman ito sa ulo ni Marcos. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Atty. Valdez. Don Ramon, ibaba mo ang baril mo. O baka gusto mong makita ang huling hininga ng kaisa-isa mong anak. Ang twist na ito ay hindi inakala ni Mang Oman. Ang kanyang pinakapinagkakatiwalang abogado ay ang tunay na mastermind sa likod ng pananabutahe sa kumpanya. Ginamit ni Valdez ang galit ni Marcos para pasunurin ito at gawing pain laban sa sariling ama. Matanda ka na, Ramon. Oras na para ipasa ang korona. At sisiguraduhin kong ang korona na yan ay dadaan muna sa kamay ko bago ko tuloy ang ubusin ang lahi nyo. Mariin na sabi ni Atty. Valdez. Nag-isip ng mabilis si Mang Oman. Noong siya ay janitor, natutunan niya ang lahat ng sulok ng bawat gusali. Pati na ang mga pasikot-sikot ng underground ward na pinapasukan ng kanyang mga tauhan. Alam niya na ang bodegang ito ay may special feature na siya mismo ang nagpagawa noon bilang insurance. Valdez, akala mo ba ay hindi ko pinagandaan ang pagkakataong ito?
Noong naglilinis ako sa opisina mo bilang janitor, hindi lang basura ang kinuha ko sa shredded bin mo. Nabuo ko mga dokumento ng paglipat mo ng pera sa mga dummy account sa Switzerland. Ano? Imposible. Nakashredder ang mga yan. Sa mata ng isang mayaman, basura ang papel. Pero sa mata ng isang janitor, ang basura ay kayamanan. At ang kayamanang yan ang tatapos sa'yo. Biglang pinindot ni Mang Oman ang isang switch sa kanyang sinturon. Isang nakakabinging alarm ang tumunog at biglang bumagsak ang mga bakal na rehas mula sa kisame na naghiwalay kay Valdez mula kay Marcos at Mang Oman. Ngunit hindi pa tapos ang laban. May hawak na remote si Valdez. Isang remote na konektado sa mga pampasabog na nakatanim sa buong bodega. Kung hindi ako magmamay-ari ng Prime Chris, walang magmamay-ari nito. Sabay-sabay tayong mamatay rito. Sasabog ba ang bodega? May liligtas ba ni Mang Oman ng kanyang anak na si Marcos sa kabila ng pagtatraidor nito? At ano ang gagawin ni Elena, ang bagong manager, nang makita niya sa monitor ng kumpanya ang nagaganap na gulo? Ang tunog ng alarm ay umahalo sa mabilis na paghinga ni Mang Oman at Marcos. Sa kabila ng bakal na rehas na bumagsak, nakatayo si Atty. Valdez na may demonyong ngiti sa mga labi. Hawak niya ang remote detonator, ang susi sa kanilang kamatayan. Akala mo ba, Ramon, na ang pagiging janitor mo'y sapat na para maisan ako? Masyado ka naging kampante sa talino mo. Ngayon, panoorin mo kung paano ko wawakasan ang legacy ng mga Chris. Tumingin si Mang Oman kay Marcos. Ang kanyang anak ay nakayuko. Hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang sugat sa mukha nito ay tila simbolo ng sugat sa kanilang relasyon. Marcos, tumingin ka sa akin. Alam kong hindi mo ito gusto. Alam kong biktima ka rin ng panliling lang ni Valdez. Anak, may paraan pa. Wala na, Papa. Pinaniwala niya ako na ikaw ang pumatay sa alaala ni Mama. Sinabi niya na itinapon mo ako na parang basura kaya naghirap ako sa kalsada. Galit na galit ako. Pero nang nakita kita kanina na handang mamatay para sa akin, narealize ko kung gaano ako naging bulag. Tama ng drama. Nakakasuka. Oras na para sa grand finale. Ngunit bago pa mapindot ni Valdez ang button, isang malakas na busina ng truck ang narinig sa labas. Biglang nawasak ang pader ng bodega nang bumangga rito ang isang malaking garbage truck. Mula sa driver's seat, bumaba ang isang pamilyar na muka. Si Elena, ang kaherang ginawang manager ni Mang Oman, kasama ang ilang matatapat na janitor ng kumpanya na sina Mang Berto. Don Ramon, ngayon na! Sigaw ni Elena. Naguluhan si Valdez. Sa loob ng ilang segundong pagkalito niya, mabilis na kumilos si Mang Oman. Sa kabila ng kanyang edad, ang bilis ng kanyang kamay ay tila sa isang eksperto. Kumuha siya ng isang maliit na spray bottle mula sa kanyang bulsa. Ang parehong kemikal na ginagamit niya sa paglilinis ng mantsa. At isinurot ito ng diretsyo sa mga mata ni Valdez sa pagitan ng mga rehas. Aray! Ang mga mata ko! Hindi ako makakita! Nabitawan ni Valdez ang remote. Mabilis na gumapang si Mang Oman at kinuha ito. Kasabay nito, ang mga janitor na kasama ni Elena ay mabilis na pinalibutan si Valdez at pinadapa ito sa sahig. Gamit ang kanilang mga map at walis tingting, tila literal nilang winalis ang dumi ng kumpanya. Akala mo ba, abogado lang ang marunong lumaban? Kami mga janitor, alam namin kung paano mag-disinfect ng mga pesteng katulad mo. Mabilis na pinunta ni Mang Oman ang kanyang anak pati na si Nano. Gamit ang susi na dala niya, kinalas niya ang mga tali ni Nano. Agad siyang niyakap ng kanyang anak habang humahagulgol. Patawarin mo ako, Papa. Patawarin mo ako. Shh! Tapos na, anak. Makakauwi ka na. Ngunit sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, napansin ni Elena ang timer sa gilid ng pader. Hindi pala ang remote ang tanging paraan para sumabog ang bodega. May nakaset na backup timer na nakatago sa likod ng mga crate. Don Ramon,
May 3 minuto na lang tayo. Kailangan nating lumabas. Nagmadali ang lahat na lumabas ng bodega. Bit-bit ni Mang Berto ang nabulag na si Valdez upang iharap sa ustisya. Nang makalayo sila ng ilang metro, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid. Ang lumang bodega na naging saksi sa pagtatraidor at pagbabalik loob ay naglaho sa gitna ng apoy. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagbabalik ni Don Ramon Cruz ay naging headline sa lahat ng pahayagan. Pero may isang malaking twist na hindi inaasahan ng publiko. Sa isang press conference sa harap ng Prime Cruz Building, nakatayo si Mang Oman. Suot pa rin ang kanyang lumang janitor at uniforme. Marami ang nagtatanong kung bakit ako nagpanggap na janitor. Ginawa ko ito dahil ang isang leader na hindi marunong humawak ng map ay hindi karapat-dapat humawak ng kumpanya. Ngayong araw, dinideklara ko na ang Prime Cruz Holdings ay hindi na pag-aari ng isang tao lang. Nagbulungan ang mga reporter. Ano ang ibig sabihin ni Don Ramon? Mula ngayon, ang 50% ng shares ng kumpanya ay ipapamahagi sa lahat ng rank and filed employees, mula sa mga security guards, kahera, hanggang sa mga janitor. Sila ang tunay na pundasyon ng gusaling ito, kaya sila ang dapat na makinabang sa bunga nito. Nagpalakpakan ang mga empleyado. Si Elena ay naiyak sa galak, habang si Marcos ay nakatayo sa likod ng kanyang ama, handang magsimula muli mula sa ibaba, bilang isang apprentice sa isang maintenance department para matutunan ang tunay na halaga ng pagtatrabaho. Ngunit habang nagdiriwang ang lahat, isang itim na sobre ang iniwan sa podium ni Mang Oman. Nang buksan niya ito sa loob ng kanyang opisina, may nakasulat na isang pangalan na nagpabilis muli sa kanyang tibok ng puso. Isang pangalan na akala niya ay matagal na niyang nabaon sa limot. Ang pangalan ay Clarissa. Ang kanyang asawa na 10 taon nang ay diniklarang patay sa isang trahedya sa dagat. At sa loob ng sobre, may isang litrato. Isang babaeng kamukhang-kamukha ni Clarissa, nakatayo sa tapat ng isang pamilyar na bahay sa probinsya. Sino ba talaga si Clarissa? Patay na ba siya o sadyang itinago sa loob ng mahabang panahon? At ano ang kinalaman nito sa pagpapanggap ni Mang Oman? Ang lahat ng kasagutan ay malalantad sa huling bahagi ng ating kwento. Kaya wag bibitiw dahil ang huling part ay ang pinaka-shocking sa lahat. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa pinakatuktok ng Prime Cruz Building, nakaupo si Don Ramon. Hindi na bilang si Mang Oman na janitor, kundi bilang ang makapangyarihang may-ari. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang litrato ni Clarissa. Ang babaeng nasa litrato ay may suot na kwintas. Ang kwintas na ibinigay niya rito bago ang malagim na aksidente sa yate 10 taon na ang nakakalipas. Hindi ito maaari. Nakita ko ang paglubog ng yate. Paano ka nabuhay, Clarissa? Bulong ni Oman sa sarili. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Marcos. Suot na ang kanyang bagong apprentice uniform. Nakita niya ang pamumutla ng kanyang ama. Papa, anong nangyari? Bakit tila nakakita ka ng multo? Marcos, tingnan mo ito. Ang iyong ina, buhay siya. Halos mabitawan ni Marcos ang hawak niyang maintenance toolbox. Tiningnan niya ang litrato. Ngunit sa halip na matuwa, napansin ni Marcos ang isang detalye sa likod ng litrato. May mga numerong nakasulat, mga coordinate ng isang lugar sa liblib na bahagi ng Batangas. Papa, bitag man ito o katotohanan, kailangan nating malaman. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo susugod ng walang plano. Ginamit ni Mang Oman ang lahat ng kanyang koneksyon. Hindi niya tinawagan ang mga matataas na opisyal, kundi ang kanyang mga mata at tenga sa kalsada. Ang mga janitor, mga street sweeper at mga driver na naging kaibigan niya noong siya ay nagpapanggap pa. Sa loob lamang ng 1 oras, nalaman nila kung kanino ang bahay na nasa litrato.
Ito ay pag-aari ng isang retiradong general na dati ring business partner ni Don Ramon na si General Borja. Dali-daling nagtungo si Mang Oman at Marcos sa lokasyon. Pagdating nila sa isang malaking mansyon sa tapat ng dagat, sinalubong sila ng mga armadong lalaki. Ngunit hindi natakot si Mang Oman. Lumabas siya ng sasakyan. Suot ang kanyang lumang janitor uniform sa ilalim ng kanyang mamahaling coat. "Borja, lumabas ka. Alam kong nandyan ang asawa ko." Bumukas ang pintuan ng mansyon at lumabas ng isang matandang lalaki na naka-wheelchair, si General Borja. Sa tabi niya, nakatayo ang isang babaeng may takip ang muka, ngunit ang mga mata ay hindi maikakaila. "Raman, huli na ang dating mo. 10 taon kong itinago si Clarissa dahil sa kasalanang ginawa mo. Noong lumubog ang yate, hindi aksidente yon. Pinatumba yun ng mga kalaban mo sa negosyo. At ako ang sumagip sa kanya habang ikaw ay abala sa pagpapadami ng pera mo." Nanlumo si Mang Oman, ngunit ang babaeng nasa tabi ng general ay dahan-dahang lumapit. Hinubad niya ang takip sa muka. Siya nga si Clarissa. Ngunit may malaking peklat sa kanyang pisngi. Isang marka ng trahedya. "Roman, hindi ako itinago ni Borja ng labag sa loob ko. Pinili ko magtago dahil akala ko'y kinalimutan mo na kami ni Marcos. Sinabi niya sa akin na pinalitan mo na kami ng kumpanya." "Clarissa, patawarin mo ako. Nagpanggap akong janitor sa sarili kong kumpanya para lang mahanap ang mga taong simira sa pamilya natin. Hindi ko kailanman tinalikuran ng paghahanap sa inyo. Ang bawat sulok na nilinis ko, bawat bosorang tinapon ko, ay bahagi ng paghahanap ko sa katotohanan." Sa sandaling iyon, isang malaking plot twist ang nabunyag. Si General Borja ay biglang tumawa ng mapait. Inilabas niya ang isang recorder. "Masyado kayo madrama. Clarissa, sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo sa kanya kung bakit ka talaga narito." Tumingin si Clarissa kay Mang Oman na may halong lungkot at pait. "Roman, si Borja. Si Borja nag-utos na pasabugin ng yate noon. At kaya ako narito ngayon ay dahil hawak niyang apo mo, ang anak ni Marcos, na hindi niyo alam na umiiral." Nagulantang si Marcos. May anak ako?" "Oo, Marcos. Isang batang lalaki. 6 na taong gulang. At kung gusto niyo siyang makitang buhay, kailangan pirmahan ni Ramon ang pagsasali ng lahat ng ari-arian ng Prime Chris sa pangalan ko. Ngayon din." Naghari ang tensyon. Hawak ni Borja ang buhay ng susunod na henerasyon ng mga Chris. Ngunit nakalimutan ni Borja ang isang bagay. Isang janitor ay laging may dalang cleaning kit. Habang naglalakad si Mang Oman patungo sa mesa para pamerma, dahan-dahan niyang kinuha ang isang maliit na device mula sa kanyang bulsa. Isang signal jammer na gawa ng maintenance department ng kanyang kumpanya. Kasabay nito, isang hudyat ang ibinigay niya sa kanyang relos. Biglang bumukas sa mga sprinkler system ng mansyon. Ngunit hindi tubig ang lumabas, kundi isang uri ng fire suppressant foam na sobrang dulas. Ang mga armadong lalaki ni Borja ay nagsitumbahan. Hindi makatayo sa sobrang dulas ng sahig. "Marcos, ang bata, kunin mo!" Dahil sanay sa maintenance work, alam ni Marcos kung paano gumalaw sa madulas na sahig gamit ang kanyang special grip boots. Mabilis siyang nakapasok sa loob ng mansyon at nahanap ang kwarto kung nasaan nakatago ang bata. Samantala, si Mang Oman naman ay hinarap si Borja. Sa kabila ng wheelchair nito, may hawak na baril ang general. Ngunit bago pa man makalabit ang gatilyo, isang malakas na hampas ng map ang tumama sa kamay ni Borja. Iyon ay si Mang Berto at ang grupo ng mga janitor. Kanina pa pala sila nakapalibot sa mansyon. Suot ang kanilang mga camouflage na gawa sa mga basurang plastik at dahon. "Don Ramon, tapos na ang ship namin, pero overtime kami para sa'yo." Nirescue ni Marcos ang bata, isang batang kamukhang kamukha niya. Niyakap ni Clarissa ang kanyang apo at ang kanyang asawa. Ang mga pulis,
na pinamumunuan na ngayon ng isang tapat na opisyal na tinulungan ni Mang Oma noon ay dumating para arestuin si General Borja. Pagkalipas ng isang buwan, naka-uniforme pa rin si Mang Oma ng janitor habang naglalakad sa hardin ng kanilang bagong bahay. Sa tabi niya ay si Clarissa na sumasailalim na sa operasyon para sa kanyang peklat. Si Marcos naman ay masayang naglalaro kasama ang kanyang anak sa damuhan. Dumating si Elena, dala ang mga papeles ng kumpanya. Sir, ang Prime Chris ay nasa pinakamataas na record ng profit sa kasaysayan. Ang mga empleyado ay masaya dahil sa inyong profit sharing program. Ano po ang susunod nating gagawin? Ang susunod nating gagawin? Linisin ang susunod na kumpanya. Marami pa mga abusadong boss sa mundong ito, Elena. At kailangan nila ng isang janitor na magtuturo sa kanila ng leksyon. At dito nagtatapos ang kwento ni Mang Oman. Isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon o sa kinang ng ginto, kundi sa linis ng iyong puso at sa tapang mong tumayo para sa tama. Gaano ka man kababa sa paningin ng iba. Huwag maliitin ang sinuman, dahil ang taong inaapi mo ngayon ay baka siya palang may-ari ng bukas mo. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.